Aalamin po natin sa Biblia ngayong gabi kung tayo mayroong nasa na maglingkod sa Diyos, maging dapat sa Diyos, huwag mapasama, mapabuti, magkaroon ng kasamahan sa buhay na Diyos. Aalamin natin ano ang unang-unang bagay na dapat nating gawin kung tayo gusto nating sumunod sa Diyos. Yun ho kasing pagsunod sa Diyos, isang bagay na para sa iba, mahirap. Para sa iba, at hindi lang sa iba, maraming mga tao na para bang nahihirapan ang pagsunod sa Diyos. Para bang yung paglilingkod sa Diyos, it's a burden. Isang bagay na napakabigat para sa marami. Na ang pagsunod sa Diyos, parang napipilitan yung iba. Parang ang pagsunod sa Diyos isang bagay na malaking kawalan sa kanyang mga bagay na pansanlibutan. Pero sa gabing ito, aalamin po natin sa pagtuturo ng kasulatan, hindi naman po mahirap sumunod sa Diyos Kaya lang, kung alam natin ang pagsunod, maaaring mahirapan tayo kung di natin alam. Pero kung makikilala natin siya at alam natin ang kanyang paraan, hindi tayo mahirapan. Kaya yung ating unang-unang dapat gawin, ang atin pong liliwanagin ngayong gabi sa pagtuturo ng kasulatan. The first step for us to follow God, meron tayong isang first step na dapat na magawa. Yan po ang ating unang-unang basahin sa aklat na Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 9 at versikulo 23. Meron nung ganitong pangungusap ang ating Panginoong Jesus. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ayun, sabi ni Jesus, sinabi ang wika niya sa lahat. Ito'y isang pangungusap na general para tayo kasama na rin sa sinabihan niya. Sinabi niya sa lahat. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ano ang gagawin? Ay tumanggi sa kanyang sarili. Ayun, tumanggi siya sa kanyang sarili. Deny oneself. Ayun. Tapos, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. the next step is to carry your burden. Pasanin mo sa araw-araw ang iyong krus at sumunod sa akin. ayun pala para ka makasunod, meron munang mga preliminary na bagay na dapat gawin. Ang tawag, may mga prerequisites na hinihingi si Kristo. Kung sino man gustong maglingkod sa akin, sabi niya, tumanggi sa kanyang sarili. Pagkatapos, pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. Pagkatapos, sumunod sa akin. Dito po tayo mag-aaral sa talatang ito, mga kababayan. Unang-unang hinihingi ng Panginoon ay ang tao tumanggi sa kanyang sarili. Maaari kung hindi mo maiintindihan si Jesus, para bang magiging selfish ang ating Panginoon, Kung hindi mo maintindihan ang kanyang sinasabi, parang mapapagkamalian mo pa siya kasi maliwanag naman ito And he said unto them all, if any man will come after me, let him first deny himself and take up his cross daily and then follow me. Ang sabi niya, if any man want to come to follow, sabi niya, deny oneself. Biro mo, i-deny mo, itatanggi mo yung sarili mo. Ito pong sariling ito, ayon sa Biblia, ayon kay Kristo, ang unang-unang dapat nating makilala na sa sinabi niya, itatanggi natin yung ating sarili. At hindi mahirap, hindi mabigat, hindi madaling bagay na mismong yung sarili mo, i-deny mo. Mahirap po yun. Pagka wala kang pagmamahal at pagmamalasakit na nakapaglingkod at maging dapat sa Diyos,
medyo mahihirapan tayo rito sa unang buka ng pangungusap ng ating Panginoon na imagine you will deny yourself. Itatanggi mo ang iyong sarili. Ang siguro, unang-una natin dapat maintindihan, ano ba yung ating sarili? Kasi maraming bagay sa mundo, hindi naman natin sarili. Siguro, kung conforme kayo sa akin, maraming bagay sa mundo, hindi naman atin. Kagaya halimbawa ng ating hininga. Hindi naman atin yun eh. Hindi po ba? Yung ating katawan, hindi naman atin yun. Ewan ko lang, conforme kayo na ang ating katawan, hindi atin. Miski naman yung iyong anak, hindi rin iyo eh. Pati naman yung tinatangkilik mo, mga pag-aari mo, sa isang diretsyong pangungusap na pampananampalataya, hindi naman iyo rin yan eh. Alin yung sariling itatanggi mo eh, wala ka naman sarili. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 4:7, mayroon ganitong pangungusap ang kasulatan. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Sabi ng Diyos, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Meron bang tao na naging tangi dahil sa kanyang sariling gawain? Halimbawa, naging tangi ka, you became an outstanding model. Halimbawa, naging Miss Universe ka. Sino gumawa nun? Huwag mo sabihin sarili mo yun. Yung ganda mo, ganda ng katawan mo, yung ganda ng figura mo, may gumawa nun, hindi ikaw. Halimbawa, matalino ka. Sino gumawa na ikaw ay matangi? Ang sabi ng Diyos, who made you outstanding? Sino ang may kagagawa na ikaw ay nagkaroon ng isang magandang boses na ala honor? O kaya ay boses na ala Mario Lanza. Sino gumawa nun? Sige, kayo ho ang sumagot sa inyong puso. Sinong gumawang ikaw ay matangi? Halimbawa, kung naging isa kang mataas na tao, naging mahusay kang basketball player, ikaw ba may kagagawa nun? Nagagawa ba ng tao yon? Hindi eh. Meron nga gustong tumaas, ayaw tumaas-taas eh. Kahit na ano mabalita ang pampataas eh, binibilit, iniinom eh. Meron pang ang itlog na galing daw sa China yun eh. Anong tawag doon? Growth ball. Gustong tumaas, di siya tumaas. Di naman niya pwede sabihin sa nanay niya, tatay niya, ba't naman ninyo ako kinulangan ng ganito? Pandakal na basko. Wala, hindi naman nagagawa ng tao yun eh. Kaya kung marunong lang tayo mag-isip, meron kang katangian sa buhay, may maganda kang boses, kaya may matalino kang, meron kang creativity sa sarili, marunong kang maggagawa ng hindi kayang gawin ng iba. May talino kang wala sa iba. Sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Sabi ng Diyos. Meron ka bang maipakikita ngayon na nasa iyo na hindi mo tinanggap? Sige po, kayo po. Mangahas po kayo, pwede naman eh. Nasabihin nyo, meron kayo na hindi nyo tinanggap. Meron ba kayo ng alinmang bagay na hindi nyo tinanggap? Nakatutubo ng nasa inyo? Meron ka halimbawang singsing na brilyante. Nang ipanganak ka ba, may brilyante ka na. Tinanggap mo rin yan eh. Halimbawa, abogado ka. Ngayon, bakit? Nung ipanganak ka ba, mayroong abogado ka na? Hindi naman eh. Tinanggap mo rin yan. May mabait kang asawa, kanino yan? Tinanggap mo rin yan eh. Ulitin mo natin yung talata. For us to be sure of what Christ is trying to tell us. Pakinggan nyo. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo,
ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Oh, bakit ka nagyayabang? Ba't ka nagmamapuri? Parang hindi mo tinanggap. Tinanggap mo lang yan, di mo naman talagang iyo yan eh. By nature, meron bang by nature mayaman? Nang ipanganak siya, meron na siyang kumpletong alahas mula sa ulo hanggang paa? Na nung ipanganak siya, kumpleto na ang karunungan niya? No. Ang tao paglabas sa bahay bata, hubad. Kaya ang sabi ni Job, pakinggan nyo sa isang talata. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Kita nyo, hubad ako nang lumabas ako sa bahay bata ng aking ina, sabi ni Job. Kaya, maisip nyo, tayo nung tayo ipanganak, wala ka mang pag-aari kahit ano eh. Oh. Ngayon, maaari sabihin na iba, yung katawan ko, pag-aari ko yon. Yung aking hininga, pag-aari ko yun. No. Sa Biblia natin kukunin, hindi pa rin atin yon. May nagbigay pa rin sa atin nun. 17:24 ng gawa. Pakinggan nyo. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawan ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng bagay. O alin ang sasabihin natin ngayong sarili natin? Siya may bigay ng ating hininga. Siya rin may bigay ng ating buhay. Siya na rin ang may bigay pati nitong ating pagkataong ito. 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Oo, sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya rin tayo kumikilos. At sa Kanya'y mayroon tayong pagkatao. Kaya nga wala tayong maipagmamalaki sa Diyos na mayroon tayong sarili natin. Lahat Kanya. Pati hininga mo, pati buhay mo, pati pagkatao mo. Kung ikaw ay pandak, sa Diyos yun. Kung matangkad ka, sa Diyos pa rin yun. Maganda ka, sa Diyos din yung ganda mo. Pangit ka, para sa Diyos maganda ka pa rin. Wala namang pangit para sa Diyos eh. Tao lang naman ang napapangitan pagka medyo singusungal nga lang ilong mo at medyo punong-puno ka ng tigyawa at napapangitan sa'yo, kapwa mo tao. Pero dapat mong alalahanin, yung gumawan Diyos, paningin niya, hindi ka pangit. Bakit? Tinan mo, mas marami nga siyang ginawang payag ba kayo? Mas maraming pangit sa mundo, di ba? Kaya nga yung mga artista, lakas kumita dahil magaganda sila eh, di ba? Yung magaganda, kumikita eh. Yung magbelarina kapag hindi ka maganda, titignan ko kung kumita ka. Pero pagka ikaw eh, maganda at sexy katawan mo, pipilahan ka nung sasayaw eh. Nagpapatayan pa nga sa pag-aagawan sa'yo eh. Mas kukunti yung ginawa ng Diyos na maganda sa paningin ng tao. Ang mas marami, yung kagaya ko na... Diba? Payag ba kayo, marami tayo kaysa sa kanila. Yung bang gumawa Diyos, matalino o hindi? Matalino. Yung bang Diyos na gumawa, mapagmahal o hindi? Di mas mahal niya tayong mga pangit. Mas marami tayong ginawa niya. Hindi ba? O, di ba, mga kapatid? Ngayon, para sa kanya kasi wala namang pangit eh. Wala sa kanyang dilim, wala sa kanyang liwanag. Pareho lang yan eh. Pakinggan niyo. Basa. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapari sa iyo. Makita nyo? Para sa Diyos, pareho lang yun, dilim at liwanag. O ay yung maganda. Para sa Diyos, anong gusto niya? Pakinggan nyo sa unang Korinto 12. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. Bakit? Sapagkat Yamang ang mga sangkap nating magaganda
ay walang kailangan. Tatapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan. Kanyo, yung mga sangkap na akala natin pangit, sabi ni San Pablo, yun kung katawan ng pag-uusapan, yung sangkap natin pangit, yun ang lalong kailangan Pero yung sangkap nating magaganda, walang masyadong kailangan, sabi niya. Kaya hinusay ng Diyos ang katawan na mas bigyan pa ng lalong papuri yung sangkap na may kapangitan. Di ba? Isipin niyo. Maganda ang kilay o hindi? Maganda yan. Di ba? Maganda yan. Pero hindi masyadong kailangan yan. Kailangan yan, pero hindi masyado. Bakit? Mabubuhay ka lang walang kilay Di ba? Tenga, maganda hindi? Maganda. Ilong, maganda rin. Alisin mo yung ilong, butas lang itira mo. Mabubuhay ka pa rin. Tenga, putol, nabubuhay ang tao ng walang tenga. Meron ako nakita, walang tenga talaga Kamay, maganda. Pero nabubuhay ang tao, walang kamay. Pag ang wala yung puwet, ato, basta. Kung alin yung pangit na sangkap na ipinagtatatago mo, yun ang mas lalong kailangan. Sabi ng Biblia, ganun ang Diyos. Kaya para sa Kanya, kay pangit sa'yo, kay maganda sa'yo, pareho lang sa Diyos yun Di ba? Ganun din ang tao. Sa atin, tayo mga tao, kay pangit ka, kay maganda ka, pareho lang sa Diyos. Pero mayroon mga bagay na itinatangi ang tao. Halimbawa, maganda ka, tangi ka, matalino ka, mataas ka, tangi ka. Malaki katawan mo, talaga namang maskulado, natatangi ka. Kaya pagka ganun, sabi ng Diyos paalala sa'yo, sino gumawang ikaw matangi? Ano nasa'yo na hindi mo tinanggap? Bakit kung tinanggap mo naman, pinagmamapuri mo tulad sa hindi mo tinanggap? Ba't ka naman nagyayabang? Lahat naman niya tinanggap mo lang. Kayamanan, tinanggap mo rin yan. Karunungan, tinanggap mo rin yan. Galing sa Diyos yan lahat ng mga bagay na mabuti sa tao O ano pagmamalaki mo sa Diyos? Wala. Meron ka bang sarili? Wala. Tinanggap mo lahat yan ba't sinabi ni Kristo, kung maglilingkod ka at susunod sa Kanya, itanggi mo muna ang iyong sarili. Alin yung sarili natin? Yun lang ang atin Ako sa pag-aaral ko ng Biblia, natuklasan ko, isang bagay lang ang masasabi nating sarili natin. Gusto niyo manghula? Wala. Nanay mo, tatay mo, hindi iyo. Bigay ng Diyos yun. Anak mo, hindi rin iyo. Bigay ng Diyos yun. Katawan mo, bigay ng Diyos. Hininga mo, buhay mo, pagkatao mo, bigay ng Diyos. Nababasa lahat sa Biblia. Pero meron palang tao, meron pala siyang sarili niya. Alam niyo kung alin yun? Yun ang ipinatatanggi ni Kristo. Yun ang ipinapa-deny sa'yo. Deny yourself. Yung sarili mo ang i-deny mo. Yung iyong sarili itatanggi mo. Alin kaya yun? Pakinggan nyo sa Panaghoy. Panaghoy nga ba dapat? Sige. Nailiko ang matwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Ayun. Alam niyo sa tao, meron sabi ang Diyos na iliko ng tao ang kanyang matwid sa harap ng kataas-taasan. Yun lang ang sarili natin yung katwiran natin sarili. Yung katwirang sarili. Yun lang ang sarili ng tao Yung sarili mong pagmamatwid, yung sarili mong paninindigan, yung sarili mong paniniwala, yung sarili mong gusto, yung sarili mong ibig, yun lang ang iyo. At yun lang iyo na yun ang ipinatatanggi ng Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, dapat itanggi natin yung sarili natin Pakinggan nyo, sa unang Korinto, ganito ating mababasa. Lahat ng mga bagay ay matwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Ano binabasa mo? 6:12? 6:12. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ayun. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay sa akin matwid. Pero alam niya, hindi naman lahat ng bagay nararapat sa Diyos.
Ha? Kaya ang tao mayroong sariling matwid eh. Pero hindi ibig sabihin, kung matwid sa'yo, nararapat sa Diyos. Ang katunayan sa Kawikaan, pakinggan niyo ang sinasabi ng kasulatan. May daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May daan, parang matwid, tila matwid sa isang tao. Pero hindi niya alam, yung dulo pala nun, daan ng kamatayan. Di ba? Meron mag-aasawa, kala niya, matwid na yung pasya niya. Yung pala, natsyempohan niya yung lalaking walang kwenta. Pagkaraan ng 3 buwan, iiyak-iyak na, umuwi na sa nanay niya. Kasi akala niya, tama yun eh. Sabi ng nanay niya, anak, huwag yan ang ibigin mo, sanggan mo yan. Wala kang pakialam, nanay. Ako naman ang makikisama, ano pakialam mo? Mandang kay nanay din ang baksak. Pag iniwan na nung akala niya yung asawa niyang napangasawa, santo. Yung pala, demonito pala yung asawa niya. Kaya umiiyak pagkaraan ng 3 buwan. Kasi natutupad yung sabi ng Diyos eh. Merong mga tao, akala nila yung ginagawa nila matwid, pero hindi nila alam, ang dulo niyaon, anong kapahamakan. Kaya sa ating mga tao, meron tayong sarili talaga eh. Alin yung sarili natin? Yung katwiran natin. Yun lang naman ang atin eh, na sarili natin. At yung sarili na yon, ipinapadinay ni Kristo. Sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, iliko ng tao ang kanyang matwid. Matwid mo, iyo yun. Sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Kasi, pag hindi mo ililiko yun, yun ang ipipilit mo. Marunong kasing ganun eh. Ngayon, para maintindihan nyo, didiretsahin ko na. Meron tao magre-religion. Ako, ikaw para sa akin. Kung saan ako nagising, doon na lang ako. Kung ito nga ay kang kinagisnan ko, hindi ko pa nasisiguro, lilipat pa ako sa iba. Yung sarili niya yun. Wala naman sa Biblia yun eh. Na kung saan ka nagising, doon ka na lang. Mali yun eh. Kahit daanin mo na lang sa simpleng bagay, mali yun eh. Nagising ka na susunog ang bahay mo, doon ka na lang. Sige, tindigan mo. Dito ako nagising, dito na lang. Magbilang ka 2 oras leksyon ng labas mo walang sarsa. Di ba? Nagising ka, meron kang muta. Aalisin mo, hindi. Aalisin mo. Katunayan nga, ipanganak ka, mahaba pusod mo, pinutol ng hilot eh. Dahil kung hindi puputulin, lalaki kang mahaba yun. Bitin lalakad, habulin ka ng aso, takala may langgunisa kang dala-dala. Di ba? Hindi kaya hindi totoo yung, basta't nagising ka, gano'n na lang, no? Sarili mo lang yun eh. Kaya sa pagre-relihiyon, mga kapatid, ayaw ng Diyos nung ang tao, susunod ka sa Diyos, may dala-dala kang pansarili mo, paniniwala mong sarili, katwiran mong sarili, mabuti mong sarili, akala mong sarili. Ayaw ng Diyos noon. Kung susunod kayo sa akin, sabi ng Panginoon, itanggi mo ang iyong sarili. Bakit? Pag yung sarili mo ang pinairal mo, maniniwala ka, susunod ka sa Diyos, sarili mo, sinusunod mo, pakinggan nyo sa 16:15 ni Lucas. Ganito ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, tatapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kasuklam-suklam pa sa Diyos eh. Kayo ang nag-aanap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, pero nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Kasuklam-suklam sa Diyos. Ayaw kasi ng Diyos kung maglilingkod ka sa Kanya, susundin mo yung sarili mo. Ba't ka pa maglilingkod kung yung sarili mo susundin mo? Na ang pairalin mo yung sarili mong gusto at yung sarili mong katwiran eh. Sabi ng Biblia, ang naglilingkod sa kanyang sariling katwiran, hindi ka lugod-lugod sa Diyos, pasuklam-suklam. Kaya si San Pablo, nung matuto siya ng paglilingkod, ano ang paglilingkod ang ginawa niya? 3:9 ni Filipo. Pakinggan niyo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Ayun, nasumpungan ako sa Kanya na ako'y walang katwirang aking sarili. Kasi maraming naglilingkod, ang pinaiiral yung kanila sariling gusto. Ako sumisimba ako pag birthday ko. Pero pagka ayoko sumimba, hindi ako pinipilit ng aming pare. Ganun ba? Lilingkuran mo yung sarili mo.
Kasi kung gusto mo sumimba, sisimba ka. Kung ayaw mo, wag. Ano yun? Nagagalit ho ba kayo, mga kapatid? Naiintindihan nyo naman kaya sinasabi ko? Meron ho kasing naglilingkod, yun kung ano gusto niya. Walang batas-batas sa kanya, basta kung ano gusto niya. Parang mga driver naghahabol ng kita sa highway. Okay? Anong pakialam niya kung stop na? Doon nga raw sa Japan pag nag-yelo, nagminor na agad yung mga driver. Dito sa atin daw, pag nag-yelo, lalong inaapakan na si linyador. Kasi walang layunin sumunod sa batas Meron ganun mga tao Basta yung gusto mairaos niya yung sarili niya, gusto. Pagkadating yung sarili, hindi bali na yun sa traffic baka kung nagmamadali, excuse na yun no? Kaya lang, yun ang dahilan ng aksidente kuminsan sa mga highway dahil sa kanya-kanyang unahan pero pagdating sana sa katwiran ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, huwag tayong mamihasa nung ang ating susundin yung gusto nung ating sarili. Pumaris tayo kay San Pablo na ako nasumpungan sa kanya, walang katwirang aking sarili. Hindi niya pinairal yung kanyang sariling katwiran. Yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Kaya yun ang unang-unang hinihingi ni Jesus Ang sino man taong ibig sumunod sa akin, una, itanggi ang kanyang sarili. Deny yourself. Yung sarili mong katwiran, i-deny mo yun, tatabi mo, sasagtabi mo. Diyos, sa akin po, ganito ko Ayoko po nang nanghihiram. Ayoko nang nagmumulestya. Ayoko nang nangungutang. Ayoko nang nanghihiram. Kaya lang, Diyos, ayoko rin nang nagpapahiram. Meron taong gano'n. Ayaw niyang magmulestya, pero ayaw niya rin mamulestya. Kaya hindi mo nga siya mauutangan Tanong, Diyos, tama ho ba yung ginagawa ko na yun? Masama bang manghiram ako, Diyos? At masama ba namang pag yung iba nang hihiram, pahiramin ko? Sasagutan Diyos sa'yo. Ang sagot niya na kay Mateo, pakinggan niyo sa 5. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ayun. Yun ang sagot ng Diyos. Bibigyan mo yung humihingi, huwag mong tatalikdan yung nangungutang. Sa makatwid, hindi ayaw. Ayaw ng Diyos na yung nangungutang sa'yo ay talikuran mo. Ano ibig sabihin? Hindi kung may papautang kay pautangin mo. Yun ang ibig sabihin. Yung iba, ayaw nilang nangungutang dahil ayaw din nilang nauutangan. Mali pala yung katwiran mo na yun. Kasi ang gusto ng Diyos, magpautang ka kung meron ka ipapautang. Ayun ang sabi sa Biblia. Kaya kung minsan, yung sarili mong katwiran, masisilo ka Yun ang ayaw ng Diyos sa tao. Yung sarili mong katwiran. Sabi sa Biblia, iliko ng tao ang kanyang matwid sa harapan ng kataas-taasan. Ang pangunahin dapat maalis sa tao yung sarili nating katwiran. Let us subject ourselves to God. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, masama ho bang ako'y manghiram? Tanyo, kayo na sumagot Pag nabasa ito, kayo na sumagot. Masama po ba Diyos na ako'y manghiram? Hindi masamang ako'y magpahiram. Hawang gawa yun Pero ako naman ang hihiram. Masama ba Diyos? Basa. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ang masama pala yung manghiram nang hindi nagsusuli. Pero kung isusuli naman, masama ba? Hindi. Sabi naman logical Ang masama nang hihiram, hindi nagsasauli. Merong mga tao, hindi ganun. Ayaw na namumulestya ng kapwa. Gaya nga po nung napanood ko sa TV, bakit? May obligasyon ba ako sa mundo? Tingnan mo. Yay, tanong na yan, tanong ng sakim. Yay, tanong ng isang taong walang unawa. Bakit? Tayo, pagkapanganak na natin, meron na tayong obligasyon sa mundo. Kala mo, may obligasyon ka sa bulate, may obligasyon ka sa ibon, may obligasyon ka sa aso, may obligasyon ka sa pusa, may obligasyon ka sa sarili, may obligasyon ka sa kapwa-tao, may obligasyon ka sa kapatid mo,
sa nanay mo, sa tatay mo, sa lolo mo, sa kamag-anak mo, higit sa lahat, may obligasyon ka sa Diyos. Diyos. Pag pinanganak ka sa mundo, may obligasyon ka agad. Dapat mong maintindihan niya. Gaya rin naman, ng pagkapanganak mo sa mundo, you carry with your birth all the privileges and all yung karapatan, rights. Meron ka rights. You have the right to be born. You have the right to be taken care of by your parents or guardians. You have the right to grow healthy. You have the right for good education. You have the right to be fed. Oh, pero, bukod dun sa right, it goes with it, your responsibility. Para sabihin mo wala kang obligasyon sa kapwa, meron. Obligasyon yung pag ang kapwa ay kumatok, magbukas ka ng pinto. Kala mo ba? Obligasyon yung pag may pulubing huminging ganun obligasyon mong bigyan. Kala mo? Kaya ang isang Kristiyano, alam niya kung saan siya nabubuhay. Alam niya kung anong gagawin niya. May obligasyon ka sa environment, di ba? Masama yung ginagawa mo. Lahat ng plastic, tinatapon mo. Nagbabara tuloy yung mga estero, nagbabara tuloy yung mga kanal. Yung basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Okay, tamo, di may obligasyon ka sa environment. Saan ka walang obligasyon? Kung marunong ka ng pakikipagkapwa at ng katiran. Lahat meron kang obligasyon. Yung tinik mo, tinik. Meron tao, ganun Kumain, may natira. Ulo ng isda, tinik ng isda, mga kanin, mga tutong natira. Natira niya sa pinggan niya. Babalibag sa lababo. Ano mangyayari? Magbabara lababo. Yung ba naman inalala mo yung obligasyon mo na kaya nilagyan ng Diyos ng tinik yung isda? Pwede bang ang isda'y walang tinik? Sige ho, sagutin niyo ako. Pwede po bang ang isda'y walang tinik? Pwede ba? Sige ho, sumagot kayo. Hindi baling mali. O paniwala nyo, pwede bang ang isda'y walang tinik? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila, sabi ng Biblia. Eto, sasagot ako. Pwede ho ang isda walang tinik. Kung yun ho walang tinik yung pusit. May tinik ba yung pusit? Wala Walang tinik ang pusit. Ba't lumaki yung pusit? Pugita pa nga nangyari. Pero, kaya nilagyan ng Diyos ng tinik yung isda. Alam ng Diyos, may pusang nangangailangan ng tinik. Kaya alam mo, kumain ka, obligasyon mo yung tinik, mapunta sa pusa, wag sa lababo't magbabara dun yun. Diba? Yung natira mong kanin at tutong, wag mo doon sa lababo ilagay. Yung pinggan, hilamusan mo, ipunin mo sa isang lalagyan, may aso, may pusa na nangangailangan ng buto nung kinain mong nilaga at tinik ng kinain mong pinaksiw. Amen? Pag sinabi nyo namang hindi, kayo naman hindi marunong. Lalabas. Kaya nga may tinik para sa pusa, may buto para sa aso. Yun laman para sa'yo. Ngayon, kung maawain ka, bibigyan mo din naman ng laman yung aso sa yung pusa. Di ba? Pero kung talagang mahirap ka, talaga naman, pati nga yung ulo ng galunggong lutong-lutungan mo kaampirito nyo kung okay naman talaga pag nalutong-lutong ang pirito masarap yun. Ang hindi mo na lang makain yung mata dahil matigas talaga. Di ba? Pero kung makakain, ako nga pinag-aaralan ko Yung pangalkal ng Adidas, tawag natin ngayon, di ba? Di ba, masarap yun, pag-aralang kainin ng tao. Nung araw, hindi masyado tinatapon lang yung Adidas Ngayon, masarap pala yung Adidas. Pinag-aralang kainin yung palong, masarap din yung palong. Kumakain ba kayong palong ng manok? Masarap. Masarap. Babalatan mo lang, alis mo yung balok. Yung pinag-aaral, pati bitukay, di ba, binabarbecue? Ang pinag-aaralan ko ngayon kung paano makakain yung balahibo. Wala akong makitang paraan ng pagluluto ng balahibo ng manok. Talagang meron dapat itapon. Ang ibig sabihin nun, pagkasarap-sarap ng manok, may itatapon ka. Alin ang una mong itatapon? Yung buto. Para sa aso yun. Like ng aso yung buto. Mga aso nag-aaway dahil sa buto. Diba? Ang pusa na may sa tinik. Kaya,
sa ating paggawa, meron tayong obligasyon agad pagkasilang na pagkasilang mo sa mundo. Pero, meron ang rights. Kasama ng rights, ang obligasyon. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Meron sabi, wala kako-obligasyon. Abel daw, magtimanigas kayo. Hindi naman ako may kasalanan kung manigas kayo na ng gutom, ano? Sabi nung sa TV, ano sasabihin yun? Yung kapwa mo tao maninigas ng gutom, obligasyon mo yung sa harap ng Diyos na yung nagugutom, pakainin. Kahit nga kaaway mo, sabi ng Diyos pag ang kaaway mo yung nagutom, pakanin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Kaaway na yun. Yung pang hindi mo kaaway, kapitbahay mo yan. Alam nyo ba yung kapitbahay kung gaano kahalaga sa Diyos yan? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Ganito ating mababasa. Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pababayaan. Bakit? At huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Pagka dumating ang kasakunaan sa'yo, kagipitan, huwag kang pupunta sa bahay ng iyong kapatid, sabi ng Diyos. Bakit? Tuloy. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Amen? Galing-galing yung sinabi ng Diyos Meron kang kagipitan, huwag kang pumunta dun sa bahay ng, halimbawa, manganganak ka. Ang kapatid mo nasa Nueva Ecija, di tawagan mo. Putok na yung panubigan mo, nandun pa rin siya sa Nueva Ecija. Paano gagawin mo? Sabi ng Biblia, maigi ang kapitbahay na malapit kaysa kapatid na malayo. Kaya mahalaga yung pakikipagkapwa-tao May obligasyon ka talaga. Meron tao hindi ganon. Ang maipilit gusto niya, basta siya nagsasarili, wag niyo ikako istorbo pamamahay ko to, akin ito. Wala kang pakialam. Nagsindi ng estereo, pagkalakas-lakas. Pamamahay mo nga yung estereo nasa bahay mo, nasa limits ng iyong pag-aari. Yung bang lakas dun nako-contain mo. Mapipigil mo ba? Siyempre lalabas yung lakas nun. Hindi makatulog yung kapitbahay mo. Wala kang pakialam sa kanila. Bakit? Sarili ko ito, pamamahay ko. Sarili mo nga yung pamamahay mo, pero yung tunog lumalabas. Parang halimbawa, mag-aalaga ka ng baboy. Hindi naman masama Nasa bahay mo yung baboy Ano? Pero, maikukulong mo ba yung amoy ng baboy? Yung baboy maikukulong, yung amoy hindi. Nagagalit yung kapitbahay mo. Yung sisinggut, amoy baboy ang nakasinggut. Di, aalalahanin mo yung kapitbahay mo. May obligasyon ka. Huwag yung puro sarili mo nalalaman mo. Ang pinakamasama sa tao, walang alam kundi yung sarili niyang matwid, yung sarili niyang ikabubuti. Yun ang unang-unang ipinapaalis ng Diyos. Gusto mong maglingkod sa akin, sabi ng Diyos, itanggi mo muna ang iyong sarili. I hope na iintindihan nyo ibig kong sabihin sa pamamagitan ng Biblia, mga kapatid. Itatanggi natin ang ating sarili. That is the first step to take. Yung ating sarili, tatabi muna natin, tatanungin natin ng Diyos, Diyos, ang anak ko po mahal ko Ayoko pong mag-asawa anak ko. Kaya lahat po ng manliligaw sa amin, pahahabol ko sa aso. May katwiran siya, mahal niya ang anak niya. Meron kasing magulang, pinagtatabuyan yung anak na mag-asawa. Mag-asawa ka na nga, mabos-bosan ang palamunin ko. Buwisit ka. Mag-aanak ka tapos ayaw mong pakainin, pag-aasawayo, batang-bata. Merong magulang, pinag-aasawa agad ang anak. Meron naman magulang, gusto niya ang anak niya, kung pwede lang huwag mag-asawa Di ba? Siguro karamihan sa ating ganun na kung pwede lang anak natin, lagi nating nakukupkup di ba? Hindi ba ganun ang karaniwang damdamin ng magulang? Kung pwede nga, huwag mong pag-asawahin yung anak mo Pero, para wag umiral yung sarili nating katwiran, tanungin natin ng Diyos, Diyos, am I doing justice to my son na ayokong pag-asawahin? Am I doing justice to my daughter na ayokong papanikin ng ligaw yung aking mga manliligaw niya? Baka sa ginagawa mo na abangan sa kali Sa kali magligawan, di ba? Di ba ganon, mga kapatid? Kaya, tanungin mo sa Diyos, para ho sa akin, ayoko may nanliligaw sa anak ko. Para sa iyo ba, Diyos? Payag ka hubang may manliligaw? Basa. Di basahin mo? Hindi yung sarili mo umiral. Ang umiral yun sa Diyos. Amen? Yun, natutuho tayo tumanggi sa ating sarili.
At para completely maitanggi ng tao ang kanyang sarili, para magawa natin yon, let us ask Him. Tanungin natin siya, Diyos, ano ba yung katwirang kong sarili na hindi uubra sa'yo? Baka naman meron akong katwirang sarili na makakalusot. Di na itanong natin sa Diyos. Payag ho kayo? Ayan. Sa susunod ho natin pagkikita, tatanungin natin sa Diyos, ano ba yung mga katwirang po pwede kong ilusot sa iyo, Diyos? At alin ba naman yung dapat ko talaga itanggi, itabi ko na. Tatabi ko na yung aking sariling katwiran para makasunod ako sa iyo. Sabi sa susunod na bahagdan ng talata, ang gustong maglingkod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Pagkatapos, pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. There, makakasunod ka na sa Diyos. Pag natuto mong itanggi ang sarili mo, makakasunod ka na sa Diyos. Papasanin mo lang yung krus, susunod ka na kay Kristo. Araw-araw. Ulitin mo natin yung talata. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili Tapos, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. ayun, makakasunod ka na kay Kristo. Una, itatanggi mo ang sarili. Kalawa, papasanin mo ang krus. Ano ibig sabihin nun? Alin yung mga sariling itatanggi natin? Marami yan eh. Kasi itong sarili natin, dahil gusto nito eh. Tanungin niyo lang sarili niyo. Huwag lang kayo magsisinungaling sa harap ng Diyos. Sino sa inyo ayaw ng pera? Sino rito ayaw ng pera? O tanyo, walang makataas ng kamay. Ako rin, di ko maitaas ang kamay. Kailangan ko pera. Di ba? Wala namang may ayaw ng pera. Lahat tayo may gusto ng pera. Pero, Panginoon, gusto ko ng pera. Paano ako magkakapera? Anong gagawin ko para magkapera ako ng perang hindi masama para sa iyo? Tanongin natin sa Diyos. Para, kung kumita man tayo ng pera, nagkapera tayo sa paraan ng Diyos. Hindi yung sarili natin ang pinairal natin. Meron kasi, magkapera lang, katakawan ng ginagawa, swapang. Kahit na yung kanyang kapwa-tao'y mayapakan niya na, magkapera lang siya. Diba ganon? May mga pastor nga eh. Magkapera lang kung ano-ano kabulay hinihingi eh. Diba? Amen? Kita nyo, marami sa inyo, dala na rin sa kahingi ng pera ng mga pastor. Kaya alamin natin sa Diyos, ano-ano yung mga dapat kong itanggi, dapat kong wag pairalin sa buhay ko, para makasunod ako sa iyo. Alin-alin naman yung dadalhin kong pasan. Sabi ni Kristo pasanin ng krus, tapos sumunod sa Kanya. There, then, and there, magtatagumpay ho tayong makasunod sa Diyos pag natutunan natin yung dalawang first step of following Christ. Paano yun? Deny oneself, tapos carry your cross daily. Then, follow me, sabi ni Kristo. Ang pagsunod sa Kanya, meron ka i-deny. Yan ho, susunod natin pag-aaralan. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Mang pagsamba sa Diyos na yung ika nga po para mapalapit ka sa Diyos. 12:1 po ng Roma, pakinggan nyo. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang karampatang pagsamba ho, yung pag-aalay ng ating sarili, ang ating katawan na isang haing buhay, banal at acceptable o kalugod-lugod sa Diyos. Kahit wala nang reliyon. Hindi po pwedeng magawa yung kung wala relihiyon. Ang magpapabanal sa iyo ang relihiyon. Hindi po pwedeng magawa ang pagpapabanal sa hindi relihiyon. Hindi po, halimbawa po lamang, sasabihin ko lang ganito. Sige ho. Yung mga kautusang dapat na sundin na isang mabuting kinapal. Sinusunod yung lahat. Sinusunod ko lahat. Hindi nyo sinunod yung isa. Wala lang ho kung Isa ho sa mga utos pumasok ka sa relihiyon ng Diyos
Isa ho sa utos yon. Sa mga katuwid, Pag hindi nyo sinunod yon, di kayo sumusunod sa sa Diyos. mga katuwid, lahat ng kabutihang ginagawa ko, kung wala akong inaanibang reliyon, wala rin sa useless din. Hindi nyo masasabing lahat ng kabutihang ginagawa nyo dahil isa sa kabutihang ipinagagawa ng Diyos yung magkarelihiyon ka. Yung relihiyon totoo sa Biblia. Isa ho yun sa pangunahing kabutihan. At wala hong kabutihan na hindi nasasakop ang relihiyon ng Diyos. Pakinggan nyo sa ikalawang Timoteo 3, versikulo 16 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao ika ng Diyos para maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Saan ho ba itinuturo ang lahat ng gawang mabuti? Saan itinuturo yon? Nasa relihiyon ho yon.